Good morning everyone! Eto na naman kami ni Atan, panibagong hakot ngayong araw. Alas 10:30 na ng umaga nang kami ay makakuha ng first booking namin. Malapit lamang yung aming pagdadalhan, Bacoor to Bacoor lamang yan. Medyo marami-rami ang kanilang ipapadala dahil yung mga yan ay mga parcels. At dahil nga may driver assistance, kaya ayan si Atan tumutulong sa kanilang magkarga. Pagkaraan ng ilang oras na pagbabiyahe namin ay nakarating na rin kami sa drop-off location. Medyo kainitan ng mga oras na yan, buti na lang ay maraming tumutulong kay Atan na magbaba ng kanilang mga pangarga. Tutulungan ko sana si Atan dyan sa pag-aayos ng mga pangarga nila, kaya lang si Atan hindi talaga yan pumapayag na ako ay nagbubuhat. Dahil marami namang tumutulong sa kanya sa pagbaba ng kanilang mga pangarga. Pero minsan hindi rin maiwasan na tumutulong din ako kay Atan sa pagbubuhat dahil hindi niya rin naman kaya mag-isa. After naming maibaba yung mga pangarga nila ay nakakuha naman kaagad si Atan ng next booking namin. Medyo malayo-layo ang magiging biyahe namin dahil dadalhin namin yan mula Bacoor hanggang Dasma. Mga plastic cabinets naman ang aming mga dadalhin ngayon. Ayan na nga, tumulong na rin si Atan sa paglagay sa sasakyan. And after a few hours na pagbabiyahe namin ay nandito na kami sa drop-off location. At habang papasok na nga kami sa subdivision na aming paghahatidan ay tinawagan na rin ni Atan ng customer para siya ay makatulong magbuhat. After delivery namin dyan ay nakakuha na rin agad si Atan ng next booking namin. Dasma to Dasma lamang yung aming pagdadalhan at yung mga yan ay mga groceries. Sila na ang bahalang nagkarga ng kanilang mga pangarga dahil wala naman silang ibinigay na driver's assistance. Kumbaga walang bayad yung buhat, kaya sila nang bahalang nagkarga ng kanilang mga ipapadala sa amin. At ayan nga, tatlo naman silang nagbubuhat ng kanilang mga pangarga, kaya si Atan na hindi na rin tumulong sa kanila. Medyo pagod na rin dyan si Atan dahil yung una at pangalawang biyahe namin ay talagang tumulong siya sa pagbubuhat. After a few hours na pagbabiyahe namin ay nakarating na rin kami sa drop-off location. Hindi rin pala biro yung ganitong trabaho dahil minsan nakakapagod, minsan naman ay nakakainis. Nakakainis dahil minsan mali yung kanilang mga pin location. Alam mo yung nag-effort na kami pumunta sa kanilang pick-up location pero mali naman pala ang kanilang ibinigay na address. Kaya kahit kami ay naiinis, nananatiling kalmado pa rin kami para makuha namin yung kanilang mga pangarga. Wala, ganun talagang trabaho namin kaya talagang kailangan namin ng mahabang pasensya palagi. Ayan, at okay na, back to unloading na ng kanilang mga pangarga. Habang sila dyan ay nagbababa, inaantay na rin namin yung bayad nila sa amin. Para syempre makakuha na rin kami ng next booking. Pagkatapos namin sa biyahe na yan ay kumain na rin kami ni Atan ng tanghalian. Late lunch na yung nangyari dyan sa amin kasi mga alas 2 na ng hapon yung mga oras na yan. Ayan nga, at inihanda ko na yung aming mga baon. Hulaan ninyo kung anong aming baon. Nagluto lang naman ako kaninang umaga ng gulay at adobong baboy. Dahil talagang maaga akong naghahanda ng aming pagkain araw-araw. Bukod sa babaunin namin sa aming biyahe ay baon na rin ang aking anak sa school. At syempre para may maiiwan na rin akong pagkain para sa aking tatay. Habang kami nga ay kumakain dyan ni Atan ay marami talaga kaming napapag-usapan. Na bakit ganon, bakit ganyan? Ang sagot sa akin ni Atan, ganyan talaga ang buhay. Full of responsibilities. Dahil pag hindi kami nagtiyaga at nagsipag, wala kaming masarap na ulam kinaumagahan. Biro lang naman pero yun naman talaga ang katotohanan. Pagkatapos naman namin kumain ng tanghalian ay napag-usapan na rin namin ni Atan na umuwi na. Dahil magluluto pa kami ng aming panindang kakanin. Yan lamang po at maraming salamat. Yan lamang po at maraming salamat. Thank you! Yeah! Thank you po. Maraming salamat sa inyong Yay! panonood.